ng aming Panginoong Isus na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Sinabi po sa iyong salita na kung usalin namin ang aming mga kasalanan at hihingi ng tawad, ikaw ay tapat at papatawad sa amin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga sinasadya, kahit sa mga hindi sinasadya. Lord, sa aming mga kakulangan at kahit sa aming mga naging kasubrahan, patawarin mo po kami, Ama. Patawarin mo po kami. Lahat po kami nagkasala. Dahil po sa salita na wala na lahat ng tao ay nagkasala. Lahat kami ay kinapos. Kami kinulang. Lord, bagamat ang iyong requirements ay to be perfect, be excellent. Baka man, Lord, kami ay hindi nakarating doon. Pero dahil sa dugo ng aming Panginoong Isus, kami po ay naging karapat-dapat sa inyo. Lord, salamat sa presensya. Salamat, Lord, sa kapatawaran na ibigay niyo na po sa amin. Kami po ay ngayon ay makakalapit na sa inyo. Kami po ngayon ay makakausal na ng mga panalangin. Alam po namin na ito po ay hiling din ninyo. Dahil na lahat ng mga panalangin namin ito ay dadasal namin sa pangalan ng Panginoong Isus. Lord, sa magpapaawit ngayon, kayo po ang higit nagbubay sa Kanya. Alam po namin, Lord, na inaalay niya ito na po puso. Awit din na daw para maging pangalan ng may taas. Lord, ganun din sa aming mga instrumentalists. Alam po namin, Lord, na inaalay din nila ito sa inyo at patuloy po sila na nawa, Lord, ay pag-ibayuhin pa nila kami ng pagtutugtog sa iyo. Alam po namin, Lord, na lahat ng talentong ito ay magiging walang saysay kung hindi po namin iaalay sa inyo. At ganoon din, Lord, sa exhorter namin ngayon, alam po namin na pinaghandaan niya po ito. At alam po namin, Lord, na naglaan siya ng buhay. At aming dalangin, tago po ninyo sa inyong para maging empty vessel din po kami upang lahat ng marinig namin ay tumimo sa aming mga puso. Magrema sa aming mga puso upang ito ay aming may pasamuhay. Lord, at we pray sa aming mga kapatid ng panawala ito. We pray, Lord, na nawa ay makarating din sila. Kung paano kami ginansafe sa lugar ito, dali mo rin po sila. At yung kauhawan at katutungan namin, nawa ay maramuhan din po nila. Lord, sa aming mga nagtatabay ng mga rito, alam po namin mga constancy. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alam ko bawat isa po sa ating ngayon is pagod. Pero pagdating sa pagpupuri kay sa ating Diyos, kailangan hindi tayo mapapagod. Amen. Amen. So, bigyan natin po yung the best na worship natin kay Lord sa oras na to. Alam po yung mga upuan na yan, maya't may mapupunan na yan. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabi natin ang ating Diyos. Si Yahweh lamang tanging Diyos na binagkatan. Amen? Siyang may gawa ng lahat. May gawa ng buhay mo. Buhay natin lahat. Amen? Nagbigay ng hininga sa atin. Amen? So, narapat lamang nasambahin natin siya. Amen? Iyari natin itong kanta ito bilang pasasalamat sa amin. Amen. Hallelujah. Yes, kailangan namin tayo kasi Lord, wala kang katulad. Hallelujah. Lord, patuloy na ayusin mo ang aming mga puso, Panginoon. Ipapaibigay po namin ang best Hallelujah. Lord, ang aming kinikilaan ay ayusin mo. Ang pagkuling ito'y karapat-dapat sa iyo. Ito
ito ay para sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Kamay kapatid ko kasi nagkatabi mo sa oras na ito. Kung konti man tayo ngayon, pero makapanood narito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh God, sinasamba namin kayo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Jesus, napakabuti mo naman. Ika'y tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilihamo, sumasamba sa'yo. Ang aming bayan, pinupuri ka, itinatas, tinatapila ang aming puso ay isa, umaawit sa'yo. Nasa isa, Yahweh, tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilihamo, sumasamba sa'yo. Ang bayan, ang aming bayan, pinupuri ka, itinatas, dinadapila ang aming puso ay isa, umaawit sa'yo. Bayan na iyong ibinigod, mapalalap, bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghalik at manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang ang Diyos. Hallelujah.
Amen. So, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Ayan. Hindi sa ako naka-schedule ngayon, si Brother Arthur. Pero hindi daw siya nakapag-ready. Siyempre, late na sinabi. Sabi ko, papasok mo naman kay Pastora, late ka naman magsabi. Nakakahiya naman. Lagi na lang tagasalo si Pastora. Sabi ko, anyway, dahil may morning personal devotion tayo, sabi ko, God is good. Kasi, sabi ko ang ganda ng verse na humipo sa akin ngayong araw na ito. Although paulit-ulit natin nababasa yung Psalms 91, pero pag inuulit ko, napakatapat ng Diyos. Sobrang tapat ng Diyos. Amen? So, yung tuturo ko ngayon ay dahil asawa ko kailangan saluhin. Amen? Saluhin, di kababainan. Joke lang. Amen. So, yung topic natin ngayon ay pinagabatan ko, anak tayo ng Diyos. Amen. So, basahin natin yung Psalms 91, verse 14 to 16. Ayan. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Amen. 15, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Yan. Ang sarap pa sa akin. Aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan. Hallelujah. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararakalan. Amen. 16, sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. Yan, hindi lang pala mahabang buhay. At nakakatiyak, tatanungin nila aking kaligtasan. Di ba? Ang ganda ng verse na ito. Sabi ko, grabe. Hanggang basahin niyo yung buong 91, Psalms 91. Ang ganda ng pangako ng Panginoon dito. Amen. Sa tanong lahat ay may yumuko at manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos na mahal, Lord, sa oras na ito. Ikaw lamang ang aming tinataas. Ikaw lamang ang aming pinapapurihan. Lord, yung salita mo, i-bless mo, Panginoon. At Lord, lahat, Panginoon, na makakinig ng iyong salita ngayong oras na ito. Lord, magsilbi itong kalakasan ng aming katawan, physical and spiritual, Panginoon, na buhay. At Lord, lalong tatatag, Panginoon, yung aming pananampalataya, Panginoon. Dahil alam namin na kami ay anak mo, hindi mo pababayaan kailanman. Lord, ikaw ang tatayo sa ating harapan. Ikaw ang magsasalita, Panginoon, at gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, para ihayag, Panginoon, at ituro ang iyong mga salita. Salamat naman sa araw na ito. We welcome your Holy Spirit, your presence, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon, at ikaw ang aming maranasan at maramdaman. Alis kami sa lugar na ito, Panginoon, na punong-puno kami ng iyong pag-ibig. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Diyos na tagapagligtas. Amen. Amen. Di ba ang ganda ng pangako niya? So sabi, dahil dito, sabi ko, anak na talaga ako ng Diyos. Di ba? Ngayon, kanilang binabasa ko to. Ang ganda, paulit-ulit ko siyang binabasa hanggang sa verse 9. Ayan. Ang ganda, buong verse, pero yung talaga yung humipo sa puso ko. Yung verse 9 up to verse 16. Pero sabi ko masyadong mahaba pagka sa verse 9. Pero basahin niyo na lang pag-uwi niyo. Paulit-ulit na basahin niyo to. Sabi ko talagang tunay na anak ako ng Panginoon. Kanina binabasa ko, sabi ko, pamagatan ko to lang, anak tayo ng Diyos. Amen. So number 1, God loves us. Yan. Bakit sinabi ko na God loves us? Amen. Kasi nakita natin yung verse na binasa natin. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Amen. So napakaganda. Sabi ko, Lord,
totoo nga, no? Kasi, di ba pag tayo, mga magulang, mga anak natin talaga, hindi natin sila hahayaang mapahama. Di ba? Ganun din ang Panginoon. Iingatan at iingatan tayo ng Diyos kung alam mo, kikilalanin mo na tanggapin mo na siya ay tatay natin. Di ba? Di ganun din tayo mga magulang. Magulang na tayo dito sa lupa. Ganun tayo makapagtrato sa ating mga anak na parang masakit sa atin pag may nangyari sa anak natin. Di lalo pa yung Diyos na naglikha sa atin. Amen. Di ba? Kasi dahil mahal na mahal ka ng Panginoon, sabi niya, He will rescue us. Amen. Kung minsan, nandun na tayo sa sitwasyon minsan na, alam mo yun, yung time na pandemic, di ba? Lahat tayo nakaranas ng kahirapan. Adagdagihan ka makaruan, pero gagamit at gagamit ang Panginoon para isupply yung pangangailangan natin. Akala mo katapusan mo na, kasi nandun ka sa sitwasyon na parang akala mo mamamatay ka na, pero ang Diyos nandyan para i-rescue tayo. Amen? Kasi anak tayo ng Panginoon eh. Ang tatay mo, pagka may sakit ka, gagawin niya ang lahat para lang may dala ka sa hospital kahit walang pera. Di ba? Ura, ang tikwarta tayo anak mo, ganahin lang para antak na may padoktor ka. Lalong-lalo na ang tatay natin sa langit. Amen? Pangako niya yun eh. Sabi niya, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang tao ako'y kikilalanin. Amen? So alam natin tayo mga anak ng Diyos. Anak na ng Diyos. Amen? So dapat magtiwala tayo na nandun man tayo sa sitwasyon na hindi maganda, dapat itanim natin sa isip natin na ang Diyos mahal ka niya. Mahal niya tayong lahat. Amen? Hindi ka nag-iisa. Meron tayong tatay na sumbungan. Pag nakakaranas tayo ng medyo hindi na maganda yung puso natin, alam niyo ako pagka ganun minsan, yung nakakaranas na ako ng hindi maganda yung puso ko, sa Diyos ako tumatakbo. Nagkakaroon ako ng quiet time sa Panginoon. Lord, ayusin mo yung puso ko. Hindi ko gusto to. Ayusin mo. Siyempre, tao lang din naman tayo na minsan, nandyan talaga yung mga pagsubok. Alam niyo yan, nandyan talaga minsan yung mga gawa ng kaaway sa buhay natin. Pero wala tayong ibang lalapitan eh. Kristiyano pa rin tayo, buhay pa rin tayo, nandito pa rin tayo sa lupang ito. Nakakagawa tayo ng pagkakamali. Pero walang ibang mag-iingat sa atin, walang ibang nagmamahal sa atin, kundi ang Diyos Ama na pinagdilikuran at pinagkakatiwalaan natin. Amen. Amen. Number 2, He knows us. Amen. Dahil anak ka ng Diyos, kilalang-kilala niya tayo. Amen. Kilalang-kilala niya ang bawat isa dahil kahit sino sa inyo, alam niya ang inyong pangalan. Alam niya ang ating pangalan. Yung anak ko na nakatayo ngayon sa harapan, si Jennifer Benaventura Manuel Pakiranyan. Amen. Kompleto yan. Kilala tayo ng Panginoon kahit ano mang middle initial ko yung mga anak ko na umattend ngayon, kompleto ang attendance niya sa langit. Amen. Nagpapalakpakan ang mga anghel sa kalangitan dahil kahit umaga, in-schedule ng maaga yung prayer meeting natin, nandito ka pa rin kapatid. Amen. Palakpakan natin yung sarili natin. Amen. Kasi nakalista yan yan sa langit. Amen. Present kayo si Jenny Rico Manuel. Yan. Amen. May checklist sa langit ngayon. Kasi syempre sabi niya kilala niya tayo. Ano sabi niya sa titik? Kapag sila'y tumawag, laging handa. Ako na siya'y pakinggan. Amen. So alam tayo, walang hindi prayer na hindi pakikinggan ng Panginoon, basta tama lang yung puso natin na lumapit sa Panginoon. Amen? Basta tama yung puso mo na lumapit kapatid, imposible na hindi ka marinig ng Panginoon. Hindi bingi ang Diyos natin para hindi ka pakikinggan. Amen? At sabi niya, problema ay sasakluluhan. Ayan. Kung sasamahan tayo at pakikinggan tayo ng Panginoon sa mga sumbong natin sa Kanya, sabi niya, ang problema mo ay kasama mo ang Diyos. Amen? Hindi ka nag-iisa, kapatid. Amen? Madi na ka magdingdingin, nilakay mo, madi na ka magdingdingin, nagiging anak mo, nandiyan pinagdadaanan ng problema, pero pag tumawag ka sa Diyos, sasamahan ka ng ating Panginoon. Amen?
Kasi ang Diyos, ang tunay, siya yung tunay, close relationship natin. Siya yung pinaka-close natin, nakarelasyon. Wala nang iba. Amen? Although close relationship mo, ang asawa mo, mga anak mo, pero yung meron yung time talaga, na meron yung time na denial. Amen? Minsan, pag mo, how many percent na love mo ako? Tinatanong ko minsan si ako, 99% na napaulit ko suna. Amen? Pero sa Diyos, hindi yan magagalit ang Panginoon sa atin. Dahil tayo ay tapat na anak ng Diyos, magalit man siya, pero yung pag-ibig niya, 100% pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Matigas man yung ulo natin minsan, pero yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, 100% pa rin. Amen? Amen. Ganun tayo nakilala ng Panginoon. Ganun ka-close yung relationship natin sa Panginoon. Hindi ka malayo sa ating Diyos. Amen? Pag meron tayong mga panalangin na nilalapit sa Kanya, kapatid, hindi ka malayo sa Panginoon. Tandaan mo, ang banal na Espiritu ng Diyos nananahan sa katawan natin. Kaya anytime, basta tumawag ka ng rescue sa Panginoon, nandyan at nandyan ang Panginoon. Maging ang buhok natin ay bilang ng Diyos. Amen. Sino naniniwala daw maging ang buhok mo ay bilang ng Panginoon? Sabi niya sa Matthew 10:30. Ano sabi niya sa Matthew 10:30? Maging ang mga buhok ninyo sa inyong mga ulo ay bilang niya ang lahat. Ayan. Matthew 10:30. So, ibig sabihin, wala tayong pwedeng itago sa Panginoon. Amen? Ganon niya tayo kakilala. Ganon tayo kalapit sa puso ng Panginoon. Wala tayong maitago. Amen? Doon sa number 1 pala natin, yung supporting verse natin is John 3:16. Ayan. Alam niyo yun. Dahil God love us, yun yung supporting verse natin sa John 3:16. Alam niyo naman yung verse na yun, di ba? Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak na sino mang sumampalataya at ay hindi mapahamak kundi magkaroon na buhay na walang hanggan. Di ba? Ang ganda ng mga pangako ng Panginoon. Kaya wala tayong ibang malalapitan. Amen. So, ganun niya tayong kakilala. Ang bawat isa sa atin, kilala ng Panginoon. Ano man yung tinatago mo dyan sa puso mo, kapatid, wala kang maitago sa Diyos. Ano man yung sikreto mo na ayaw mong sabihin kay pastora, dahil baka, or yung sikreto mo na sabihin sa akin or sa ating mga leader, baka i-dismiss ka. Hallelujah. Amen. Natatakot kang magsabi, pero sa Diyos wala kang mailihin. Amen? Kung di mo kayang isabihin sa mga leaders, pwede mong sabihin at isumbong yan sa Panginoon. Inahin nila aking kaligtasan. Ayan. Gagantimpalaan daw tayo ng Panginoon Diyos, hindi lang mahabang buhay, kundi satisfied na buhay. Amen. Yun yung pangako ng Diyos. Amen. Lahat ng mga anak niya na nagtitiwala sa Kanya, bibigyan niya ng mahabang buhay, hindi lang mahabang buhay, satisfied na buhay. Amen. Kasi yun yung plano ng Panginoon sa atin. Gusto ko lang i-share sa inyo, basahin sa inyo tugtog nito. Yung 9 and 10. Psalms 91 pa rin tayo. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Hallelujah! Grabe ano? Sabi ko, sobrang Panginoon talaga. Pag nagmahal siya sa mga taong tapat, magtiwala sa Kanya, sobrang Panginoon para pagpalain tayo. Hindi lang long, satisfied life, ang ipagkaloob ng Panginoon sa iyo, habang nabubuhay tayo, pabor eh. Amen? Kasi naranasan na natin mag-asawa yan. Sobrang sabi ko, Lord, hindi ko sabihin marami kami, hindi ko sabihin wala din kami, kasi tama-tama lang din naman kung i-bless kami ng Lord. Pero yung tama kasi, nasasatisfied na kami. Alam niyo yun? Yung tamang binibigay ng Diyos sa amin, yung tamang blessing na binibigay sa amin ng Diyos,
nasasatisfy kami para tumulong sa kapwa namin. Ayun. Amen. So yun yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin na dapat lang din na ibalik sa Kanya yung pag-ibig. Kung ano yung tinatamasa nating blessing, ano yung nare-receive nating pagpapala, sabi ko, Lord, dapat lang na ibalik sa iyo to. Alam niyo, pag nagtatides ako, hindi naman yun talaga yung kinita ko the whole week. Kasi syempre, yung kikitain mo, ang dami namang ibabawas. May babayaran camping, ayan. Every week, ang babayaran ko camping, almost 50,000. Tapos yung babayaran mo, ang bigas, ang babayaran namin, every 30,000 above. So sabi ko, hindi naman yung ganun kalaki yung kinikita namin. Yung net namin mag-asawa. Pero yung puso ko, sabi ko, Lord, ito para sa'yo. Hindi kahit 20% yung bibigay ko sa iyo, you deserve it na ibalik ko sa iyo yung kabutihan. Amen? Amen? Kasi naranasan na natin yung buhay na dating tayo. Pero dahil bless ka ng Panginoon, dapat lang ibalik mo din sa Panginoon yung pag-ibig na binibigay niya sa atin. Meron akong testimony, may karagdagang testimony lang ako. Kahapon, merong matandang pumunta sa restaurant, pero marami na, hindi lang yung matandang yun. Everyday yung sabi ko nga na namamalimos lagi sa restaurant. Lagi. Tapos itong latest lang, may nakalimos na naman na hindi daw siya makauwi. Pero bata-bata ka. Siguro kung ikumpara mo is parang sinong kapanya dito? Parang brother Nestor lang, kabata niya, gano'n. At makita mo malakas. Humihingi daw ng tulong kasi nawala daw siya, taga-Cagayan. Iniwan daw siya ng mga kasama niya nagbebenta ng palay. So sabi daw nung kwento ni Maylene, sabi nung customer namin, sige umupo ka, kumain ka, tutulungan kita. So unaupo naman yung lalaki. Tapos sabi daw niya, habang kumakain yung lalaki, tumawag siya sa PNP. Pwede bang ipunta ko yung lalaki nito sa inyo? Sabi niya, kasi humihingi ng tulong, hindi daw makakauwi sa kanila. So sabi ni Maylene, oh kuya, yung tumulong sa'yo ng pagkain, tumatawag na sa police station para dalhin ka doon at ipasakay ka na lang. Nawala agad. Yung tagal lang pagkasabi gano'n ni Maylene, umalis na siya. Agad ako nakapimanaw. So ibig sabihin, scammer siya, hindi totoo yun, di ba? Pero kahapon na naman, may matanda na nagpunta doon. Hapon na yun, may mga 4 p.m. or 3, mga 3 to 4, between gano'n. Humihingi na naman na siya ng tulong. Na konting tulong lang po sa mga taong may pusong, basta something gano'n na humihingi ng tulong. Sabi niya hindi din daw siya makauwi kasi taga Nueva Ecija. Pero nandun na ako at that time. Ako yung kausap. Sabi niya hindi ko ako makauwi kasi nga pumunta ako dun sa biyanan ko, 94 years old, sabi niya namatay sa Kabatuan. Ngayon, nainibig na, humihingi ako ng pamasahe ko pa uwi. Pero nakabisikleta siya. Amoy yung bisikleta nga, ada basket na isang wanan. Anong tawag ko doon na ako? Japan bicycle? China. Japan version. Ayan. Yung may lagayan ng mapagaling. Sabi ko, saan po kayo nanggaling? Sabi niya, taga Nueva Ecija daw siya. Sabi ko, tayo, paano ka nakarating ng bisikleta? Sabi niya, hindi, nakisakay ako ng yung tracking ng palay. Then, bumaba ako ng Kabatuan. Nagilamay sa biyanan ko. Ngayon, naitawag ni D4, pero gano'n tanyang makaawin. Masyadong kas na mababait na ko, hindi nakitira kapsat ni bakit ko kasi parang kabigat ako sa kanila. 67 years old yung matanda. So, kung something na gano'n magsasabi sila, parang, alam mo yun, yung maghaka-haka ka, na baka naman hindi totoo, scammer to, kasi ang dami-dami nagpupunta sa dito na gano'n. So, in short, to make the story short, sabi ko, pahingi yung ID tatay. So, nakita ko talagang Makapa, Nueva Ecija, lagpas lang daw ng Talavera. So, dalawang ID niya, voters ID yan sa New Citizen, tinignan ko kung totoong gano'n. Yun nga, siya yung nasa picture, tapos yun na yung address niya. So sabi ko, siguro totoo, nagsasabi ng totoo matanda. Tapos sabi ko, wala kang ibang hihingaan ng tulong, wala ka bang anak, asawa. Sabi niya, yung asawa daw niya namatay na.
Yung anak niya ka-abroad lang, hindi ko naman alam kung paano ako magpasaklolo kasi hindi pa niya ako tinatawagan. Apat na kayo lang. Tapos kasama ko lang yung mga apo ko. So sabi ko, sige kumain ka muna, makainin niyo. Parang gutom na gutom yung matanda. Tapos nung natapos na kumain, sabi ko padalahin niyo ng tubig. Tapos sabi ko, tatay, ganito anak, timawag ni PNP, PNP Luna. Sabi ko, ma'am, kasi may nawawala, may gusto umuwi ng matanda dito, humihingi ng tulong. Pwede ba nga i-endorse ko kanya yun kasi kayo di mapapasa kayo dito eh. Sabi ng mga PNP, Brad, ano ba, tanggapin na natin ito? Hindi, parang nag-uusap pa sila. Kit, ano gawin nga yun? Di pupuntahin mo, padala mo kayo Madam Director. In short, pinadala ko kina Jason tsaka kay Harry. Naka-e-bike sila, pati yung bisikleta niya dinala. Pero sabi niya, ma'am, kailangan ma-chop-chop yung bisikleta niya kasi hindi siya isasakay sa Victory. Kung yung buong bisikleta hindi may lalagay sa turbo. Kumbaga, ako kayo na iba, ati bisikleta. Alam mo yun, ati lang tisakay ko, at pinagpapapalang. Di sabi ko, pinadala ko doon. Tapos, nung pagdating nila doon, sabi daw nila, kasama to, Brian tayo. Parang nagkukuha yung mga polis kasi syempre mamukulay. Ano pa masahin ba? 600. O 600 ka no? Ano tinda yung mga kwarta? Parang pipit na tutunta. Tapos, ate Big Jason, Harry, hapel na dalang lumuni. Pero may pinasabi ni Jason, Sir, adan padala ni Madam Director nga pamasahe na kinpakit mani na kunana ni Jason. Ay, good deeds! Kunana ka magandagos. Good deeds, sabi ng mga pulis. O sige, magkano yan? Tapos ka, mag-picture kayo. Kasi kailangan to, may documentary, ipopost doon sa PNP Luna. Nag-picture ko Jason, tsaka yung matanda, inaabot yung cash. Tapos, yun, in short, nakauwi na yung matanda. Amen? Praise God. Purihin ang Panginoon. So, tuwang-tuwa yung puso ko. Sabi ko, Lord, karapat dapat ko lang maibalik sa'yo. Paano kung nagduda ako that time? Nasabi ko, kung nagduda ako na baka scammer to or something, di pag-alagala lang yung matanda. Pinabahulan pa namin ng pagkain, ng tubig, ang pera niya. Then sabi ko, pasasakay ka na, bahala ng PNP Luna na maghahatid sa'yo doon sa terminal. Yung chinap-chap daw yung bike niya. Tapos yung tinatong daw hinalutan na kanong at kaya nakauwi na yung matanda. So, purihin ang Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat. Salamat sa kabutihan mo kasi nagiging daluyan kami ng pagpapala ng asawa ko. Kasi kung wala yung pagpapala na pinagkakalog sa amin na gano'n, hindi din namin maibalik ito sa mga tao. Amen? Sa mga taong nangangailangan. So, dapat lang naibalik natin. Amen? Yes. Sabi niya, sa 1 John 4:19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ayan. So, kailangan lang na umibig tayo sa ating kapwa. Ibigin natin yung kapwa natin kasi wala namang ibang unang nagmahal sa atin kundi ang Panginoon Diyos natin. Amen? Naawatan niyo. Amen. Kaya pinagpapala tayo ng Panginoon kasi open hands tayo na pagpalain din yung mga taong nangangailangan. Amen. So, ganun tayo kamahal ng Panginoon. God really loves you. Anak tayo ng Panginoon. Huwag kang mag-alala. Kasi ano man yung pinagdadaanan mo, kapatid, ano man yung problema meron ka, hindi ka iiwan at iingatan ka ng Diyos. Minsan yung puso natin, nandyan yung pagreklamo na maglingkod sa Panginoon. Nandun yung minsan, pagod tayo. Minsan meron tayong sakit karamdaman. Pero ang Diyos, yung pag-ibig ng Panginoon sa iyo, kapatid, ay hindi nagbago. Amen? Minsan tinatawag tayo mag-prayer meeting kasi may ubo ka, parang ako. Mag-inang mag-prayer meeting, hindi ko kasi grabe yung ubo ko. Kasi lang taul, likab. Sabi ko, bayan siya tumit lang, di mapamit dyan. Sabi ko, Lord, patigilin mo na yung ubo ko. Tapos sumama ka, yung high blood pressure ko, tumaas, at nagsuka ako, kasi lala, reklamo. Then sabi ko kaya ito, hanay, pumunta na kayo. Iwan nyo na ako. Amen. Pagkakatakit ni Pastora. Amen. Purihin ang Panginoon. Ganun kanya kamahal. Sino ka man, may kasalanan ka man o wala, ang Diyos kilala ka niya. Wala kang maitago kahit kaunti sa puso natin dahil kitang-kita ng Diyos yung puso ng bawat isa sa atin. Amen? At
Kung pinagpapala ka kapatid, dapat lang din na ibalik sa Panginoon yung pagpapala na nare-receive natin. Amen. Nakapagamento ka, hindi pagamento, hindi pa nag-aapit, di 100,000, magkano ang ibigay mo sa Panginoon? Amen. Dahil bless tayo ng Panginoon. Eh, anong gusto mo? Agapit ka ti 10,000 o agapit ka ti 100,000? 100,000, syempre. Ibigay ko yung 10% ko sa Diyos. Amen. May kasama yun ng pag-ibig, hindi lang ibigay mo, pero punong-puno ng kagalakan. Lord, thank you, kasi nakanetong tikas na itid ko kanya. Eh, alam mo, pag gano'n yung puso natin, ang Lord, lalo tayong bibigyan ng mahabang buhay at masaganang buhay. Amen. So, purihin ng Panginoon, palakpakan natin ang Lord. Ayan. So, pasa ko na po yung camera. Pasa ko na yung microphone kay Pastora kasi tayo ay nagmamadali. Amen! Palakpakan ng Panginoon. Amen. So, palakpakan natin ang Lord sa buhay ng Sister Jennifer. Amen. So, kaya nga, napakaganda talaga ang Psalms 91. So, yung binasa natin kanina, nakita natin kung paano yung pag-iingat ng Lord sa bawat sa atin. Kaya nga sabi niya, call unto me. So, lagi kang tumawag kung may problema ka kay Lord. And I will answer thee. Sabi ng Lord, and show you great and mighty things which you do not know. So, ang Lord may maraming kapalaanan para tulungan ka. Amen. Dito sa Kawikaan 11:25, gusto ko lang basahin para dugtungan yung sinasabi niya kanina. Ang tao matulungin, sasagana ang buhay. Amen. So, sino gustong sumagana ang buhay? Dapat maging matulungin ka sa ibang tao. Amen. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. So, patuloy tayong tumulong hanggat kaya natin. Tulungan po natin yung nangangailangan ng tulong. Amen. Amen. Masarap po ang tumulong. Amen. Hallelujah. Sandali lang na. At tumatawag ang aking pamangkin. Kumusta na kayo ng kuya ko? Hallelujah. Yes, Lord. Yes. Hello. Yes.